tayong Shopee, no? Buksan muna natin to. Ito na yung Novo crankcase natin na lighten. Right, nabili ko to ng 2,300. Ganda. Alright mga boss, so welcome back again, no? So pang day something na to, basta kayo nalang bahala. Ito na itsura ni Mio Red. Yan. So marami tayong hindi pa na-install. Pasensya na, medyo madilim mga bossing. Anyways mga bossing, so ang plano kong gawin, ibalik na yung brake niya sa harap. Ayan, nakasalpak na yung master. Tapos kakabit na lang tong brake hose dito sa tupat Brembo natin na copy. Copy lang naman mga bossing. Tapos ayun yung stock natin. So katulad ng sinabi ko mga bossing, i-assemble ko na si Mio Red. Baka paandarin ko na rin ngayon. Kapag may mga bagong parts na lang tayo, saka natin i-vlog. Pero ngayon, para usable naman muna siya. Right? So babaklasin ko muna yung buong kaha niya kasi lalagyan na natin ng wirings. Alright mga boss, ayan. Naglagay lang ako ng bracket. Ayan, kita naman sa mga previous vlogs natin. Ganito yung ginawa natin. So yung binibenta kong bolts and nuts sa Shopee ko, yan rin yung nilagay ko. Yung 3 pieces na 6mm. Tapos may tig-4 bawat bolt na 8mm na nuts. Ito yung kabilang side. Alright, nagpabricate lang kami. Pero in the future, papalitan ko ng stainless tong pinabricate namin na bracket. So ayan mga bossing, meron tayong nilagay na brake cable kasi kung iisipin nyo naka plus 2.5 tayo na engine support. Yan, diba? So meaning to say hahaba yung distance natin between engine at chassis sa may front brake. So kakapusin yung brake cable natin. Kapos din naman talaga yung stock throttle cable natin. Ito yun. Pero diba originally nasa baba siya nakapwesto. Pero ngayon magiging sa taas na lang. So bakit ginagawa ko yung ganitong mga modification mga bossing? Kasi budget meal lang tayo, di ba? Hindi ko rin naman isasali sa mga show tong si Mio Red. Kumbaga gusto ko lang maging maayos siya. Street bike talaga yung bet kong build. Bilang nagmo-modify tayo mga bossing, di ba? Syempre dito pasok yung natin, yung passion natin. Right? So ito yung brake cable pang Aerox pala yung binili ko. Sobrang haba nga lang, gagawin pa ng paraan kung saan yung mga pwestuhan. Yun.
ginabi na tayo, no? So, ito na yung naging setup ko. Siyempre, kailangan tago yung wirings. Yung iba hindi pa tapos, kaya yan, may nakalaylay pa ng mga wirings. Nakaabang para sa mga modification natin. Tapos, ginitna ko muna yung harness natin. Yan. Hanggang dito pa lang ako kasi lalagyan ko ng remote na port channel yung system ni MioRed. Tapos, ito yung harness nila sa gitna. Para pag nilagay yung leg shield, kahit nakatabas yan, tago. And then, yan, yung pang Aerox, medyo mahaba talaga yung rear brake cable ng Aerox. Kaya nakataas to. Yan, taas na taas. Tapos, bumaba dito. Yan. Cable tie. Yan, cable tie yung solusyon. Bumaba. Yan. Nakatak talaga siya. Tapos, ito yung sa baba. Ayan. Hindi ko alam kung ilalagay ko pa yung guide dito, yung catch ng cable. O, wag na. Pero yan, nag-fit naman. Pinadaan natin ng ganyan. Right? So, pakita ko sa inyo na nakalagay yung leg shield. Right, and nilagay ko na yung leg shield. Tapos, ayan, lumaylay ito. Yung extra. So, ganyan ang setup niya mga bossing. Nasa ilalim, para hindi kita, lalagyan ko pa rin ng araro. Tsaka, yung bangka. Hindi na makikita yan. Pero pag tinignan ng ganito, ayan, napakalinis tignan. Diba? Alright mga boss, so day na ba tayo? Part 7 na to, tapos dilinis ko na rin si MioRed, and then may wirings na siya sa loob pero hindi pa ganun kapulido kasi may mga inintay pa tayong parts na ikakabit natin kay MioRed. Yan. Pakita ko lang muna sa inyo si MioRed. Yan, paano natin nilinis. Right? Yun. So dito mga bossing, medyo madilim kasi sa amin eh. Ang gagawin ko ngayon ay maglalighten ng footboard. Yan, yun dito para ma-showcase yung engine, yung linis ng engine, tsaka yung yung fender natin sa likod. Kasi gas-gas yung rear tire doon sa rear fender, kaya bubutasan na natin. Nag-research muna ako ng mga design kaso wala talaga akong nagustuhan. So mag-freehand na lang tayo dito. Tapos ang unang-una muna natin gagawin mga bossing ay yan, sukatin muna natin yung tatamaan talaga ng gulong para hindi naman tayo sumobra kapusin sa pagtatabas. So dito makikita medyo malapit sa dulo, tapos nandito banda yung tatabasin natin. So kailangan din natin mag-ingat kasi baka tamaan yung gulong.
Right mga boss, ayan na. So hindi siya pantay sa ano, sa gulong, pero pantay naman yung tabos ko sa dito sa ano natin, sa rear fender. Kaya adjust ko na lang dito sa taas. So bali ganyan yung itsura niya. So ayan mga bossing, pumantay na ano. Right. Nasa gitna na siya. Tapos gitna natin. Yan. So technique na ginawa ko, adjustment dito sa taas. Tapos nilagyan ko ng washer yung ano natin, yung rim set natin, 2 piraso. Yung sa mga ano, yung original na washer dito sa may dinagdagan ko pa ng isa para pumantay. Yan. So konting linis-linis na lang dito para pantay talaga tignan. Ganyan kasi itsura. Right, ganda. Tapos konting butas-butas na lang. You could sell your Rari, but you can't afford my house.